Ulo lang ang itinapon niya sa dagat. Pinagputol-putol niya ang iba pang bahagi ng katawan sa maliliit na piraso at ini-flush ang mga ito sa banyo. Ang ilang mga buto ay dinala niya sa isang pork stall sa Shikipmay at inihalo ang mga ito sa karne ng baboy. Noong April 29, 2008, nag-aalalang mag-inang may apelyedong Wang ang dumating sa New Territories Police Station upang iulat ang isang nawawalang tao. Sinabi ni Mrs. Wang na ang kanyang 16-year-old na anak na babaeng si Wang Jiamei ay 3 araw nang nawawala. Noong una, inakala ng pamilya na baka naroon lamang ito sa bahay ng isang kaibigan pero hindi nila ito makontak. Dagdag pa ng nakatatandang kapatid na si Abing na kasama ng ginang, alas 11 ng gabi noong April 26, masayang nagkukwentuhan pa sila ng kanyang kapatid sa bahay. Pagkatapos, pumunta na sila sa kani-kanilang mga kwarto para magpahinga at wala namang nangyaring kakaiba. Pero kinaumagahan hindi niya na umano mahanap ang kanyang kapatid kahit saan. Hindi niya alam kung kailan ito umalis ng bahay o kung saan ito nagpunta. Sinabi ng mag-ina na si Wang Jiamei ay minsang nag-overnight sa bahay ng kasintahan nito. Ngunit pagkatapos ng pakikipaghiwalay, bihira na lamang itong matulog sa ibang bahay. Kahit na paminsan-minsan ay late na siyang umuwi, lagi naman niyang ipinapaalam ito ng maaga sa kanila. Wala pang nangyaring nawala ang dalaga ng ilang magkakasunod na araw na ganito. Matapos makumpleto ang ulat sa himpilan ng pulisya, umuwi ang mag-ina. Ang mga ganitong pagkawala ay hindi pangkaraniwan, lalo na sa mga kabataan sa ganitong edad. Opisyal na naitala ng pulisya ang kaso bilang isang nawawalang tao at itinalaga ang New Territories Missing Person Investigation Unit upang mag-follow up. Ang nawawalang tao na si Wang Jiamei ay mula sa Shinu, Hunan. Siya ang pangalawang anak sa pamilya at may isang nakatatandang kapatid na babaeng si Aping na 3 taong mas matanda sa kanya. Parehong dala ng magkapatid ang apelyido ng kanilang ina. Noong 3 years old si Wang Jiamei, naghiwalay ang kanilang mga magulang dahil sa mga alitan. Nang maglaon, nagpakasal muli ang kanyang ina sa isang 50-year-old na lalaking mula sa Hong Kong na nagngangalang Chin. Ang stepfather na ito ay isang tamad na taong walang trabaho. Bukod sa pagkakaroon ng Hong Kong citizenship, pakiramdam ni Wang Jiamei ay hindi ito karapat-dapat sa paggalang ng kanyang ina. Noong 2000, nagpasya ang ina ni Wang Jiamei na kunin ang nakatatandang anak na si Aping upang manirahan ito sa Hong Kong. Iniwan ang bunsong mag-isa sa kanyang bayan. May mga magkasalungat na ulat tungkol sa sitwasyon ng pamumuhay ni Wang Jiamei noong panahong yon. Sinabi ng ilan na tumira siya sa bayan nila sa Shenzhou, habang sinasabi naman ng iba na ipinadala siya sa Dongguan upang alagaan ng iba. Anuman ang aktual na mga pangyayari, malinaw na si Wang Jiamei ay nakaranas ng napakalungkot na pagkabata na kulang sa pagmamahal. Noong 2005 sa edad na 14 anyos, sa wakas ay dinala siya sa Hong Kong upang muling makasama ang kanyang ina at kapatid, pati na rin ang stepfather na halos hindi niya kilala. Hindi maganda ang kalagayang pinansyal ng pamilya at ang kanyang ina ay kailangang maghanap buhay bilang isang basurero. Noong una siyang dumating sa Hong Kong, tuwang-tuwa si Wang Jiamei nang makita ang mataong lungsod. Ini-enroll siya ng kanyang ina sa Samyuk Taipo Secondary High School kung saan nag-aaral din ang kanyang kapatid na si Aping. Si Wang Jiamei ay isang mahusay na estudyante. Nakatanggap pa siya ng mga scholarship sa paaralan sa loob ng 2 magkasunod na taon. Gayunpaman, hindi maganda ang relasyon ni Wang Jiamei sa kanyang mga kaklase at mga guro. Para sa kanila, ang dalaga ay isang introvert, matigas ang ulo at tahimik. Sa labas ng paaralan, hindi rin maganda ang relasyon niya sa kanyang amain. Madalas silang magtalo. Noong 2007, nag-enroll si Wang Jiamei sa isang kurso sa pagmumodelo sa labas ng paaralan. Gayunpaman, dahil sa kanyang ordinaryong hitsura at figura, halos wala siyang natanggap ng mga imbitasyon sa photoshoot. Nagsinungaling siya sa kanyang pamilya. Sinabi niyang nagtatrabaho siya bilang assistant ng modelo at kumikita ng humigit kumulang
20 to 30,000 Hong Kong dollars, mga nasa 148 to 222,000 pesos sa kasalukuyan bawat buwan. Gayunpaman di nagtagal ay huminto siya sa trabaho. Noong January 2008, marahil ay gustong makatulong sa pagpapagaan ng pinansyal na pasanin ng pamilya, sinabi ni Wang Jiamei na noon ay nasa ika-10 baitang sa kanyang pamilya na gusto niyang huminto sa pag-aaral. Sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang ina at kapatid, iginiit niya ang kanyang desisyon. Sa paniniwalang ang labis na edukasyon ay wala rin namang silbi. Sa kalaunan ay huminto si Wang Jiamei sa pag-aaral. Mula noon, nagsimula siyang mamuhay ng magulo. Madalas pumupunta sa mga entertainment venues, nakikihalubilo sa lahat ng uri ng tao, at nasa labas ng magdamag nang hindi umuuwi. Matapos matanggap ang ulat ng nawawalang tao, pumunta ang mga pulis sa apartment ni Wang Jiamei sa Taiwu Taipu para mag-imbestiga. Ito ay isang pampublikong housing complex na ibinigay ng gobyerno ng Hong Kong para sa mga residenteng mababa ang kita at naging tahanan ng maraming bagong imigrante. Nakatira si Wang Jiamei sa isang apartment sa gusali ng Kuwiwu. Sinuri ng pulisya ang browsing history ng computer sa kwarto ni Wang Jiamei at natuklasan na siya ay nagtatrabaho bilang isang nagbebenta ng aliw. Nagrehistro siya ng isang account sa isang adult forum, nagpost ng maraming sexy na mga larawan at ipinablik ang presyo ng kanyang serbisyo. Gumamit din siya ng 2 ICQ accounts para makipag-ugnayan sa mga kliyente. Noong April 30, nagpost si Jiamei sa forum na lalabas upang makipagkita sa isang kliyente sa kape. Minsan ay nagbibigay rin siya ng mga accompanying services tulad ng pamimili o paglalakad kasama ang mga kliyente. Ang pakikipagtagpo sa mga estranghero ay palaging nagdadala ng mga potensyal na panganib at walang sino man ang makakagarantiya sa kaligtasan ni Wang Jiamei. Patay sa kanyang social connections na tukoy ng pulisya na maaaring nasa panganib ang dalaga. Matapos ng ilang araw ng pagkawala nito, ang pamilya ni Jiamei ay ganap na walang kamalay-malay sa uri ng kanyang trabaho bilang isang babaeng nagbebenta ng aliw. Matapos imbestigahan ang mga relasyon ni Wang Jiamei, lalong nabahala ang pulisya para sa kanyang kaligtasan. Ang kaso ay mabilis na isinapubliko sa media upang humingi ng mga leads mula sa mga potensyal na saksi. Noong May 2, isang lalaking nagngangalang Abang ang dumating sa himpilan ng pulisya at iniulat na makakilala sila ni Wang Jiamei. Si Abang ay isang programmer at maaaring ituring na isang regular na kliyente ni Wang Jiamei. Noong April 2008, nakita ni Abang ang impormasyon ni Wang Jiamei sa forum at nag-ayos na makipagkita sa dalaga. Noong April 20, nagbayad siya ng 1,500 Hong Kong dollars dito. Humigit kumulang 11,000 pesos sa kasalukuyan para sa engkwentro na yon. Pagkatapos ng pagkikipagkitang yon, naging mas malapit ang dalawa at madalas na magka-chat online. Pagkalipas ng ilang araw, gustong makipagkitang muli ni Abang kay Wang Jiamei at tinawagan niya ito. Sa madaling araw ng April 27, nagkita sila sa subway station sa Shamshuipu. Nang gabing yon, nakasuot ng itim na damit si Wang Jiamei at may dalang dilaw na pag. Pumunta sila sa malapit na hotel. Pagpasok nila sa silid, tila pagod si Wang Jiamei, kaya hindi na lang nakipagtalik si Abang sa kanya. Nakahiga lang ang dalawa sa kama at nag-uusap at nakatulog ng hindi namalayan. Bandang alas 9 kinaumagahan, umalis sila sa hotel at nagpaalam sa isa't isa. Sa pagkakataong ito, binayaran ni Abang si Wang Jiamei ng 2,000 Hong Kong dollars, humigit kumulang 14,000 pesos sa kasalukuyan, at sinabing magkita silang muli sa mga susunod na araw. Sinabi ni Abang na pagkatapos ng araw na yon, hindi na niya makontak si Wang Jiamei sa pamamagitan ng ICQ o mga tawag sa telepono. Hanggang May 2 nang makita niya ang balita tungkol sa pagkawala ni Wang Jiamei na pagtanto niyang may mali at agad na pumunta sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng impormasyon. Noong araw na nawala si Wang Jiamei ay yun din ang araw na umalis ito sa hotel kasama si Abang. At si Abang ang huling taong alam na nakakita kay Wang Jiamei.
Sa makatwid, natural na naging pangunahing pinaghihinalaan si Abang sa kaso. Gayunpaman, pagkatapos ng investigasyon, kinumpirma ng pulisya na totoo ang pahayag ni Abang at tuluyan na siyang inalis sa listahan ng pinaghihinalaan. Ayon kay Abang, noong gabing yon sa silid ng hotel, ipinagtapat sa kanya ni Wang Jiamei na gusto nitong kumita ng pera para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang ina. Si Wang Jiamei ay na-scam ng isang modeling company. Hindi lamang nabigong kumita ng pera, ngunit mayroon ding 50,000 Hong Kong dollars na utang sa kumpanya. Nakapagbayad na siya ng mahigit 50,000 Hong Kong dollars. Ngunit noong gabi ng April 26, tumawag muli ang nasabing kumpanya. Humihingi sa kanya ng karagdagang bayad na 10,000 Hong Kong dollars na interes bago ang Mayo. Kung hindi siya magbabayad, nagbanta silang ilalantad ang kanyang trabaho sa kumpanya at maglalabas ng mga sensitibong video niya online. Napilitan si Wang Jiamei na makipagkita sa maraming kliyente upang kumita ng pera para mabayaran ang utang. Ang espekulasyon ng pulisya na matapos nilang maghiwalay ni Abang, si Jiamei ay pumunta upang makipagkita sa isa pang kliyente na maaaring konektado sa kanyang pagkawala. Sa pamamagitan ng pagsuri sa mga lag ng tawag ni Wang Jiamei, natuklasan ng pulisya na ang kanyang huling tawag ay ginawa noong 1:04 ng hapon noong April 27 sa Shamsui Po Subway Station. Tumagal ng 53 seconds ang tawag. Ang numero sa kabilang dulo ay isang hindi rehistradong prepaid phone. Ayon sa ICQ chat history ni Wang Jiamei, noong 9:16 ng umaga noong April 27, may nag-ayos na makipagkita sa kanya sa Shamsui Po Subway Station ng 1:00 ng hapon noong araw na yon. Inutusan ng taong ito si Wang Jiamei na tumawag pag nasa istasyon na siya at susunduin siya ng mga ito. Ang numero ng teleponong iniwan ng taong ito ay tumugma sa numerong huling tinawagan ni Wang Jiamei. Sa pamamagitan ng IP address, natukoy ng pulisya na ang mga mensahe ng ICQ ng taong ito ay ipinadala mula sa isang computer sa Yanfat Building sa Sheikh Kep Mei Street, hindi kalayuan sa Shamsui Po Subway Station. Pagkaraan ng isang linggo noong May 6, isang 30-year-old na lalaking nagngangalang Adi ang dumating sa istasyon ng pulisya upang magulat na mukhang nababalisa. Sinabi ni Adi na si Wang Jiamei ay maaaring tinapos ng kanyang kaibigang 24-year-old na si Deng Shitai. Sinabi ni Adi na noong gabi ng April 26, lumabas sila ni Deng Shitai sa isang bar. Si Deng Shitai ay hindi lamang uminom ng alak, kundi gumamit rin ng bawal na gamot. Nanatili ang dalawa sa bar hanggang 7 AM kinaumagahan bago umalis. Mula 9:25 ng gabi hanggang 11:25 ng gabi noong April 27, nakatanggap si Adi ng 3 magkakasunod na tawag mula kay Deng Shitai. Sa telepono, sinabi ni Deng Shitai na nakapatay siya ng isang babae. Ikinuwento ni Deng Shitai na habang nakikipagtalik sa dalaga, paulit-ulit nitong sinabi sa kanya na gusto na nitong mamatay. Sa hindi malamang dahilan, sinakal niya ito hanggang sa malagutan ng hininga. Pagkatapos, pinagputol-putol niya ang katawan para itapon. Inilarawan ni Deng Shitai na maraming taba ang katawan ng dalaga at ayaw niyang makita ang mukha nito, kaya't binalatan niya ang mukha ng dalaga at itinapon. Itinago niya ang mga buto ng biktima sa lalagyan ng buto ng baboy sa isang tindahan ng karne. Kinilabutan si Adi sa tawag na yon ni Deng Shitai. Gayunpaman, hindi pa rin siya makapaniwalang may pinatay ang kanyang kaibigan. Iniisip na baka dala lang yon matapos gumamit ng bawal na gamot. Ilang beses pang nagkita ang dalawa pagkatapos nito at iginiit ni Deng Shitai na biro lang ang sinabi niya sa telepono. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw, si Adi ay pinagmumultuhan ng pangyayaring yon. Nang maglaon nang makita niya ang balita tungkol sa pagkawala ni Wang Jiamei, napansin ni Adi na ang paglalarawan ng biktima at ang oras ng pagkawala ay halos tumugma sa sinabi ni Deng Shitai sa telepono. Nagsimulang maghinala si Adi at nagpa siyang magsumbong sa pulisya. Batay sa pahayag ni Adi, natukoy ng pulisya na ang pagkawala ni Wang Jiamei ay hindi simple. Pagkatapos, ang kaso ay inilipat
sa Kowloon West Regional Crime Unit para sa karagdagang investigasyon. Ayon sa investigasyon, ang address sa tahanan ni Ding Shitay ay tumugma sa IP address na na-trace ng pulisya mula sa mga ICQ messages na nabanggit ko po kanina. Nang gabing yun, nag-stake out ang crime unit malapit sa Yan Fat Building kung saan nakatira si Ding Shitay. Bandang 11:11 ng gabi dumating si Ding Shitay. Agad na sumugod ang mga pulis. Inaresto siya at dinala sa himpilan para sa pagtatanong. Sa panahon ng interogasyon, idinawit ni Ding Shitay ang isang kasabwat, ang kaibigan niyang nagngangalang Huichi. Sinabing ang taong ito ay tumulong sa kanya na itapon ang katawan. Mabilis ring nahuli ng mga pulis si Huichi. Hinalughog ng pulisya ang apartment ni Ding Shitay sa Yan Fat Building. Sa banyo, sa sahig, sa dingding, sa frame ng pinto, at sa mga kortina may mga mantsa pa ng dugo na hindi pa nalilinis. May nakita ring mga bakas ng dugo sa computer desk, upuan at carpet sa kwarto. Pati ang CD sa desk drive ay nabahira ng dugo. Lumabas sa mga resulta ng pagsusuri sa DNA na ang lahat ng dugo ay kay Wang Jiamei. Maliwanag na ang apartment na ito ay ang pinangyarihan ng krimen. Sa panahon ng interogasyon, inamin ni Ding Shitay ang pagtapos kay Wang Jiamei at itinapon ang kanyang katawan sa dagat malapit sa pier sa Kowloon. Bandang 8:00 ng umaga kinabukasan, isang grupo ng mga pulis ang nag-escort kay Ding Shitay sa coastal area ng Kowloon Pier kung saan niya itinapon ang mga lapi. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, 2 beses na sumisid ang mga divers ngunit wala silang nakita. Sa puntong ito, ibinunyag ni Ding Shitay na pinagputol-putol niya ang katawan ni Wang Jiamei at ulo lang ang itinapon niya sa dagat. Pinagputol-putol niya ang iba pang bahagi ng katawan sa maliliit na piraso at ini-flush ang mga ito sa banyo. Ang ilang mga buto ay dinala niya sa isang pork stall sa Shek Kip Mei at inihalo ang mga ito sa karne ng baboy. Ikinagulat ng mga pulis ang pag-amin na ito. Dahil sa naganapang insidente mahigit 10 araw na ang nakalipas, ang ilang mga buto ay maaaring naibenta na sa mga konsumante. Nang isinapubliko ang kaso, nagulat ang lahat. Ang impormasyon na inihalo ni Ding Shitay ang mga labi ng tao sa mga karne sa isang tindahan ng karne ng baboy ay nagdulot ng malaking panik sa mga lokal na residente. Kumalat sa online ang mga usap-usapan na pumunta si Wang Jiamei sa Yan Fat Building sa araw ng insidente para lumahok sa isang group sex party kasama si Ding Shitay at iba pa. Dahil sa ugali ni Wang Jiamei na gumamit ng bawal na gamot bago magtrabaho, namatay umano ito dahil sa overdose. Upang maiwasang makulong, pinagputol-putol ni Ding Shitay at Huichi ang katawan ng biktima at itinapon ang mga labi sa dagat at inihalo sa mga karne sa tindahan ng karne ng baboy. Gayunpaman, pagkatapos ng investigasyon, kinumpirma ng pulisya na ang impormasyong ito ay hindi tama. Sa oras ng insidente, si Huichi ay may matibay na alipay. Hindi siya kasali sa kaso at hindi tinulungan si Ding Shitay na itapon ng mga labi gaya ng una nitong inangkin. Pagkatapos ng karagdagang investigasyon, nagawang pagsama-samahin ng pulisya ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. 7:00 ng umaga, pagkalabas nila sa bar, ipinagpatuloy ni Ding Shitay ang paggamit ng droga. Pagdating niya sa bahay, mataas pa rin ang kanyang tama at hindi mapakali. Sa kanyang estado na yon, nakipag-ugnayan si Ding Shitay kay Wang Jiamei. Lagpas sa 1:00 ng hapon, nagkita sila. Dinala ni Ding Shitay si Wang Jiamei pabalik sa kanyang apartment. Pareho silang gumamit ng bawal na gamot at pagkatapos ay nagtalik. Bandang 3:00 ng hapon, nagising si Ding Shitay. Laking gulat niya nang makita si Wang Jiamei na nakahiga ng hindi na gumagalaw sa kama, na may tugong bula sa bibig at malamig na ang katawan. Napagtanto ni Ding Shitay na nakapatay siya ng isang tao, ngunit hindi niya maalala ang eksaktong mga detalye. Ang tangi niya lang naaalala ay nasinakal niya ang biktima mga 1 hanggang 2 minuto. Sa una, si Ding Shitay ay natakot nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Wang Jiamei. Ngunit sa loob ng 5 hanggang 10 minuto, isang planong pagputol-putulin o itapon ang katawan ang sumagi sa kanyang isipan.
Pinili ni Ding Shitay na tadtarin ng katawan. Iniisip na sa pamamagitan nito, mas mahirap na itong matukoy. Inabot siya ng 6 na oras upang tadtarin ang katawan ni Wang Jiamei. Sa pag-drain pa lamang ng dugo nito ay inabot na ng 10 hanggang 15 minuto. Sa proseso ng pagputol-putol sa katawan, nahirapan siyang balatan at tanggalin ang laman ng sabay-sabay. Kaya naisip niya na balatan muna ito pagkatapos ay tanggalin ang laman. Katulad ng kung paano kinakatay ang mga papoy. Upang maiwasan ang pagbara sa banyo, tinadtad niya ang katawan sa maliliit na piraso, saka flinash ang mga ito by batch. Sa mga daliri naman ng kamay at paa, isa-isa niya itong pina-flush sa kubeta upang matiyak na hindi ito magpapara. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, sinimulang iproseso ni Ding Shitay ang mga buto na hindi maitapon sa banyo, gaya ng mga buto sa braso, buto ng binti at ang galukod. Nagpasya siyang alisin ang lahat ng laman upang hindi kaanong makilala bilang mga buto ng tao para madaling ihalo ang mga ito sa karne ng baboy kalaunan. Pagkatapos sumakay siya ng bus, dala ang ulo ng biktima patungo sa Kowloon Pier at itinapon ito sa dagat. Bukod sa ulo na itinapon sa dagat, hinati ni Ding Shitay ang natitirang 10 bahagi ng katawan sa 2 bahagi at inihalo ang mga ito sa karne ng baboy sa mga tindahan ng karne sa Shikip May Street. Bago siya aristuhin, ipinagpatuloy ni Ding Shitay ang kanyang normal na buhay, kumakain at nagsasaya. Sa panahong ito, ilang beses siyang tumawag kay Adi, na sa huli ay nakatulong na matuntun siya ng mga pulis. Tinanong ng mga pulis si Ding Shitay kung nakapagtrabaho na ba siya sa mga trabahong may kinalaman sa anatomy o dating nagbebenta ng karne ng baboy at kung siya ba ay kumuha ng mga larawan sa proseso ng pagputol-putol. Itinanggi niya ang lahat ng ito. Ang bawat aksyon ni Ding Shitay ay maingat na kinakalkula, maging ang dahilan kung bakit niya isinakay ang ulo ng biktima sa isang bus para itapon ito, pagkatapos ay sumakay ng isa pang bus pauwi ay may layunin. Naniniwala siya na ang pagbiyahe sa pamamagitan ng bus ay mas malamang na hindi makaakit ng atensyon ng pulisya, kaya mas mababa ang panganib na mahuli. Matapos maaresto si Ding Shitay, dumating ang mga psychiatrist mula sa Castle Peak Hospital upang siya ay suriin. Sinabi ni Ding Shitay na ginamot siya dati para sa sakit sa pag-iisip sa edad na 8 taong gulang. Nagsimulang makipagtalik sa mga babaeng bayaran noong 15 hanggang 16 years old. Nagsimulang gumamit ng bawal na gamot noong huling bahagi ng 2001 at nagsimulang manood ng mga pornograpikong websites noong 2002. Sinabi ng ilang eksperto na kung totoo ang sinabi ni Ding Shitay, maaaring siya ay nagdusa mula sa automatism, sanhi ng paggamit ng bawal na gamot. Ang automatism ay isang espesyal na anyo ng epilepsy na nailalarawan sa pamamagitan ng simple o komplikadong hindi sinasadyang walang malay na mga aksyon na nagaganap sa panahon o pagkatapos ng isang seizure. Ito ay kapag ang pasyente ay nasa isang tulirong estado at walang memorya sa kanyang ginagawa. Gayunpaman, ayon sa direktor ng ospital ng Substance Abuse Treatment Center, walang medikal na literatura na nagdodokumento ng mga kaso ng pang-aabuso sa bawal na gamot na nagiging sanhi ng automatism. Kaya ang pahayag ni Ding Shitay na hindi niya naaalala ang proseso ng pagpatay ay maaaring isang kasinungalingan. Sa panahon ng pagtadtad, ang maliliit na bahagi ng katawan ay na-flush sa banyo ng maraming beses. Ang wastewater mula sa gusali ay dumadaloy sa isang pumping station at ilang septic tanks bago mapunta sa ngayon na Tomei Sewage Treatment Plant. Ang planta na ito ay nagpuproseso ng milyong-milyong cubic meters ng wastewater araw-araw para sa port area at 2 baybayin. Ang treated wastewater ay itatapon sa dagat. Ang pasilidad na ito ay gumagana 24/7, kaya't ang pagkahanap ng mga bahagi ng katawan sa komplikadong sewage system na ito ay halos imposible. Gayunpaman, ang ilang residenteng nakatira malapit sa pinangyarihan ng krimen ay nagulat na nakakaamoy sila ng mabahong amoy katulad ng mga patay na daga na nagmumula sa drainage
ng isang kumpanya ng real estate at isang tindahan ng mga pantalon sa ground floor ng gusali. Nang matanggap ang ulat, nakipag-ugnayan ng pulisya sa drainage company para i-coordinate ang investigasyon. Noong May 8, ang mga kawani ng kumpanya ng drainage ay nagsimulang maghanap ng mga bahagi ng katawan sa sewer system at ilang mga manhole malapit sa pinangyarihan ng krimen. Nang kinalampag nila ang isang drainage pipe, may narinig silang kakaibang tunog at pinaghihinalaang maaaring may bumabara sa loob. Mula sa mga duming na hukay mula sa manhole, natagpuan nila ang mahigit 20 piraso ng laman na hinihinalang sa tao. Nang maglaon, kinumpirma ng mga resulta ng pagsusuri sa DNA na ang mga piraso ng laman na ito ay kay Wang Jiamei. Ang ulo naman ng biktima, bagamat pinalawak na ng mga pulis ang kanilang search area sa ilalim ng dagat, malapit sa Kowloon Pier, wala pa rin silang nakita. Isang taon pagkatapos ng insidente noong July 2009, binuksan ang paglilitis para sa kaso sa mataas na hukuman ng Hong Kong. Ang nasasakdal na si Deng Shitay ay kinasuhan ng pagtapos ng tao at pagpigil sa legal na paglilibing ng katawan. Sa paglilitis, inamin ni Deng Shitay ang kanyang mga krimen. Pagkatapos ng 6 na araw ng pagdinig, inihatid ng korte ang hatol nito. Si Deng Shitay ay napatunayang nakasala ng pagtapos ng tao at nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Para sa pagpigil sa legal na paglilibing sa isang bangkay, siya ay sinintensyahan ng 4 na taon sa bilangguan. Ang huling hatol ay habang buhay na pagkakakulong. Noong November ng taong yon, si Ati, ang matalik na kaibigan na nag-ulat ng krimen ni Deng Shitay at tumulong sa pulisya na lutasin ang kaso, ay inanyayahan na dumalo sa 2009 na natatanging seremonya ng paggawad ng mamamayan. Sa pagtanggap ng parangal, sobrang emosyonal si Ate. Siya lang ang nakatanggap ng award na hindi naging masaya. Noong 2015, inilabas ang pelikulang Port of Call batay sa kaso nito at muli napukaw ang talakayan sa publiko. Ang kaso ni Wang Jiamei ay nagsara, ngunit iniwan ang mga residente ng Hong Kong na may matagal na pakiramdam ng pagkabalisa at pagkabigla. Ang kanyang pagkawala ay nagsisilbing babala tungkol sa mga nakakubling panganib sa isang maunlad na lipunan kung saan hindi maabot ng neon lights ang lahat ng madilim na sulok. Ito lang po para sa araw na ito. Huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe kung hindi nyo pa po nagkagawa. At pindutin na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo sa susunod pang mga kasong gaya nito. Salamat po sa panonood at magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Paalam!